Magandang umaga po, Praise Church. Sige, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Ngitian mo naman yung katabi mo, sabihan mo naman siya na good morning, salamat at nakarating ka. Ayan. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, God. Ang sarap po na sa umaga pa lang po ang Diyos po ang inuuna natin. Amen? And right this moment, ibigay po natin yung best worship natin sa ating Panginoon, for He deserve it. Come on, let's praise our God. Let's clap our hands for Jesus. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabihin po natin kay ganda. Come on! Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Let's sing, ano man ang problema. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng dating Ama. Minsan pa, kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda, amen, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. This time, katapatan mo, Panginoon. Tan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag
Panginoon. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay tapat sa buhay natin. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, praise church! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. May lalakas ba yan para sa ating Panginoon? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan ka naman, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Ano man yung sitwasyon ng buhay namin, O God, mananatili kang tapat at dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Ano mang maging panahon, sabihin mo sa ating Panginoon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ika'y pupurihin. Ikaw ay aming pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Mananatili kang Diyos, Panginoon. Regardless ng sitwasyon ng buhay namin, O God. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
na palakpak sa ating Panginoon. Dakila ka, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Dakila ka. Purihin ka. Sabay-sabay po natin sasabihin sa ating Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos.
pinakamataas na papuri, Panginoon. Hallelujah, Lord. Isang malakas na palakpakan pa nga po muli para sa ating Panginoon. James 1:25. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you from doing it. Dito po sa passage na to, binigyan din po dito yung pagsunod or pag-apply sa Word of God. Kaya po sa atin ngayon, bilang mga Kristiyano o bilang lingkod ng Lord, sana po talagang ang pinaka-goal natin is yung talagang ma-apply yung word ng Lord sa ating mga buhay. Talagang yung goal natin, hindi lang yung basta ma-bless sa ating mga devotion or sa naririnig natin every Sunday. Sana po pinaka-goal natin is yung talagang ma-apply natin sa ating mga buhay yung word ng Lord. Kasi po, yun po yung talagang pinaka-kailangan natin na si Jesus talagang namumunga sa ating buhay. Na talagang na-apply po natin yung word ng Lord sa ating mga buhay. At doon po, mabibless tayo. Hindi lang sa atin, kundi pati yung mga tao nakapaligid sa atin. Kaya po, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Thank you, Lord, sa opportunity na makapunta po kami sa lugaring ito, Panginoon, na magkasama-sama po kami na Praise Church community na mapagpuri, mapagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming samahan. Open niyo po yung heart namin na ma-receive po yung word na nabibigay niyo sa amin, Panginoon. At open niyo po yung aming tainga para marinig po namin yung word mo, Panginoon. At open niyo po yung aming isipan na talagang maunawaan namin yung truth na nagmumula sa inyo, Panginoon. At syempre, yung puso namin, Panginoon, i-open niyo po na ma-receive namin yung love na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na hindi kami manatiling okay lang sa nabibilis kami sa mga word na natanggap namin. Kundi, Lord, doon kami sa next level na talagang gusto namin ma-apply yung word na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, i-bless niyo po yung gawain na ito. Lahat po ng aming gagawin, ikaw lang po yung lagi maitaas, ikaw lang po yung lagi madakila. At Lord, sa salita po kay Tatay Loy, patuloy na ikaw po yung manguna sa kanya, ikaw yung lalabas po sa kanyang bibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord God. At ikaw lang po yung palaging mapasalamatan at maitaas, Lord God. Ikaw lang po, Panginoon, yung laging magaling at laging dakila, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, salamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.
revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring. He's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring. He's roaring. He's roaring like a lion. Roaring like a lion. Wow, thank you Jesus. Thank you God. Tayo po tayong lahat muna po. Thank you Jesus. Pwede ba tayong kumuha ng isang kapartner po natin as we pray for our nation? Ano po? Hindi lingid sa inyong kaalaman, di po ba? Grabe po ano. Ngayon lang tayo nakaranas ng parang sunod-sunod na bagyo na magkakadikit. Ano po? So, nasa Bicol na siya ngayon. Di natin alam kung kailan darating dito sa Manila. Pwedeng mamayang gabi o bukas. So, magpe-pray lang po tayo ngayon, pero ang challenge ko muna po, just in case, although mga estudyante matutuwa, wala na namang pasok, tsak bukas, spend time with your family po. Can I hear amen? Just spend time with your family, ano po, at talagang mag-pray lang po tayo ngayon. Sige po, magpe-pray lang po tayo ng covering sa bansang Pilipinas. We apply the blood of Jesus sa bansang Pilipinas, O God. Naniniwala po kami, even ang mga bagyo ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Panginoon, hawak mo even ang kanyang paggalaw. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nananalangin po kami, ingatan mo ang bansang Pilipinas, lalo na po, O Diyos, doon sa mga kabikulan, Panginoon, na nakakaranas ng matinding pagbagyo po, O Diyos. Even ang Metro Manila, even ang Central Luzon, even ang Northern Luzon po, Panginoon, ingatan nyo ang bansang Pilipinas. Ang panalangin po namin, sana Lord, walang mga matay, O God, walang grabing mga taong tunay po, O Diyos, na mawala ng buhay. Lord, ingatan nyo po kami, O God, even ang mga ari-arian, Panginoon. Dakilang Diyos, masyado ng pagod, masyado ng bugbog ang bansang Pilipinas. Hayaan nyo naman, Lord, na makabawi kami, O God, at makapagpatuloy, Panginoon. Kaya salamat po ng marami sa iyong kamay, ligtas kami. Sa iyong kamay, nakakasiguro kami, O God, ang buhay namin ay hawak mo po, O Diyos. Kaya salamat po, even Panginoon, sa araw na ito po, O Diyos, sa mga simbahan na nagwo-worship po, O God, hayaan mo, even sa mga ganito at tulad na panahong ganito, Panginoon, ikaw pa rin ang aming maitaas po, O God. Kung meron po kami dito, na mga taga-Praise Church, may mga kamag-anak sa lugar na direct lang maapektuhan ng bagyo, nananalangin kami para sa kanila po, O Diyos. I-spare mo po ang pamilya namin, ang mga mahal sa buhay namin, O God. Maraming po salamat at ngayon pa lamang po, may naghihintay na magandang bagay sa buhay namin. In Jesus' name, amen at amen. Isang malakas na palakpak muli para sa Lord. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Thank you, Jesus. So, this coming Friday, November 22, patuloy po namin inaanyayahan, especially yung mga college graduate, at even kahit may mga small business po talaga na if you're 25 to 45, actually, problema nga po kami kung ano talagang edad, pero sa totoo lang gusto namin pong pa-attendin dito, especially yung mga kabataan, malapit na mga magsipag-asawa, na talagang pag-usapan natin paano uunlad ang buhay natin, paano yung ngayon pa lang makita na natin ano talaga yung pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po, nagiging mahirap ang maraming bagay kapag wala tayong napagtatanungan.
Ano po, yung mga mabibigat na tanong natin at mga kinakaharap sa buhay, may mga ano po yan eh. Ano po, may solusyon na po yan. Kaya we invited you this coming Friday. Ano po? So, sama-sama na po ito, especially coaching. Gusto namin pong ma-coach yung bawat isa. Ano po, sa mga bagay na dapat po nilang gawin. So, transformation ang topic natin. His activity flowed out of His identity. What is our purpose? What is our passion? What is our productivity o pinagkakaabalahan ngayon? Okay? So, yun lang po, no? Grab this opportunity kasi marami pong tao yung may sariling sikap lang, walang nagturo sa kanila. Kaya nga, most likely, pwedeng okay naman sila, mas lalo na kung may nagturo po sa kanila. I think familiar po kayo dito sa tinatawag nating blessing in disguise. In 1, 2, 3, sabihin nga natin yon. 1, 2, 3. Blessing in disguise, yung a seemingly negative event or situation ultimately leading to positive outcome or benefits. Blessing in disguise, yung mga pangit na naranasan mo, hindi mo alam, iyon pala ang magdadala sa iyo sa magagandang bagay. So, ang tawag natin doon is blessing in disguise. Yung natanggal ka sa trabaho kasi magsisimula ka na pala ng sarili mong negosyo. Yung hindi ka tinanggap sa school nito kasi may mas magandang school pa pala, ang mabigat ito, no? Asar na asar ka, di ka nasakay sa LRT. Diba, nagabang ka sa Arpapa? Pagdating pa lang sa Abad Santos, sumabog na yung LRT. Sige, labutan ka ngayon. Nagagalit ako dahil hindi ako nasakay pagkatapos may aksidente pa lang nangyari. Ang tawag nila doon, blessing in disguise. And we believe ang mga trials sa buhay ay tinatawag din po yang blessing in disguise. Today, I will tell you 3 benefits or blessings sa mga pagsubok na nararanasan natin. Today, I will discuss napakaraming blessing, but I will only tell you today, this morning, 3 malalaking pagpapala na bunga ng pagsubok sa buhay. Mga tila pangit na bagay, pero ang dulo ay magandang bagay sa buhay natin. Iisa-isahin po natin muli. So sabi rito mga kapatid, ituring ninyo, count it all joy. Ituring ninyong malaking kagalakan, kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Ituring, ibilang, tingnan. Tingnan ninyo na ang mga pagsubok ng buhay ay isang kagalakan. This is about perspective. Ito yung isang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos kapag dumaraan tayo sa maraming bagay. Nagkakaroon tayo ng ibang perspective o pananaw sa buhay. Kasi kung malabo ang pananaw natin sa buhay, hindi po tayo unlad. Ano po? Napakasarap kausap ng may mga taong maganda, may magandang pananaw sa buhay. Tingnan nyo naman po itong word na kagalakan. So, ituring ninyong buong kagalakan. Why count it all joy? Kasi pag hindi mo tinuring siyang joy, ano yung ibang pwede mong maranasan? Sa totoo lang, pag hindi mo siya itinuring na joy, pwede kang, pag dumating ang pagsubok, mainis ka. Magalit ka. Magtampo ka. Magreklamo ka. You have to choose. Kapag dumating ang pagsubok, ano ang pipiliin mo? Ituring mo itong kagalakan o magkaroon ng parang inis at galit sa puso. Bakit namin naranasan ito? You have to choose. Count it all joy o count it sa mga negative na bagay. Ang keyword pa natin dyan is yung word na yamang ninyong nalalaman, knowing these trials will lead to a great patience. So, alam natin, dapat may idea tayo, dapat kahit papano, may alam tayo, bakit dumarating ang maraming bagay. Somehow, sana may idea tayo that God is sovereign na hindi niya ipahintulutan ng isang bagay that all things work together for good to those who love God,
who called according to His purpose. We should know this. Lalo na yung word na pagtitiis. Hindi lahat matiisin. Hindi lahat matyaga. And there is no other way para tayo i-build ni God yung ating patience, yung ating perseverance, yung ating endurance, yung ating steadfastness, yung attitude that we will never give up, knowing that God, alam niya ang lahat ng bagay at ito ay may bunga na pagtitiis. So, at sabi po sa verse 4, at hayaan ninyo na malubos na pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sabi niya natin, hayaan. Or the word allow. Kasi tingnan niyo po, may ginagawa ang pagsubok na pagsubok lang ang pwedeng gumawa. May mga pagkakataon, yes, dumaraan tayo sa trials, i-allow mo yung trials. I-allow mo. Kung nararanasan mo man ito, hayaan mong daanan. Hayaan mong daanan hanggang sa maranasan mo talaga yung tinatawag nating kaganapan. Again mga kapatid, hindi ko talaga maisip, tatalino kaya ang isang estudyante na walang exam? Huhusay kaya ang isang employee na walang training? Totoo kayang gaganda ang buhay natin at tayo ay tatatag at titibay without trials? Kaya sabi ko nga po, trials muna bago triumph. Di po ba? So, minsan bago yung message Gaganon po talaga yun. Maganda yung word na ganap. Tingnan, tutukan nyo po yung word na ganap. Kasi para daw tayo maging perfect and complete. There is no such thing as perfection. Yung magiging talagang, ang perfection talaga nasa langit So yung word na perfect dito is maturity. Maturity. Kaya, unang biyaya ng Diyos, count it all joy because it lead us to a life of maturity. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Tingnan nyo po, walang anak na lalago na laging magulang ang gumagawa para sa kanyang anak. Minsan hinahangaan ko po yung mga magulang na minsan ang lalakas ng loob. Ina-allow nila agad. Sa Amerika kasi as early as baka nga below 18 years old pa, nire-release nila para maging independent, para makatayo sa sarili nilang paa. At may mga stories ako na naririnig po dito sa Praise Church na bata pa lang, talagang tinuruan na ng kanilang magulang ang kanilang anak na tumayo. It is a great test. It's a big test. Kasi ang mga magulang, generally speaking, we are protective. Somehow, gusto nating makita lahat ng dinadaanan at gusto natin somehow lahat sapuhin yung problemang dinadaanan ng ating anak. Paano sila matututo? Paano sila tatatag? Okay? Kahit po sa mga ikinakasal natin, pinagbibilinan ko po ang mga magulang. By the way, kinasal po si Angela at Reagan kahapon. Sabi ko lang sa mga magulang nila, hayaan natin sila. Sige, palakpakan natin si Reagan, saka si Angela. Sa mga hindi nakakakilala kay Reagan po, siya po yung bida sa Ghost Fighter, Okay, ang pinsan niya sila Eugene, yan. Okay, so maturity. Alam niyo, ang daming problema natin because of immaturity. Kung hindi tayo maalis sa immaturity, lagi na lang problema. Kaya yung word na maturity is, minsan napakahirap talagang tagalogin ng maturity. Pag sinabi mo may edad, ang dami ko rin nakita pong may edad, di naman nag-matured po ang attitude. Hindi po ba? Sana ganun, Pag nagkaedad ka, pag tumanda ka, pag 60 to 70, sobrang talino mo. Pag nag-60 o 70 ka, sobrang yaman mo. Sobra kang maintindihin. Hindi po ba ganun, maunawain? Pero hindi nga po ganun Kaya nga yung idea ng maturity rito is, siguro ang proper na lang natin yung pagiging malalim. Malalim po. Yung ikaw na yung umuunawa kaysa ikaw ang inuunawa. Mas ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung humihingi. Ikaw yung marunong lumagay sa kalagayan ng ibang tao, hindi lang sa sarili po natin. Maturity.
Pinakamaganda siguro pang term, kaya lang mas lalong lalabo, maturidad. Gusto niyo po yun? Uy, ang maturidad ka na. Ha? Ano pa, parang matudnilan. Pagiging malalim. Kailangan natin lahat mag-matured. Walang masama kung bata ka, isip bata, pero yung tumanda tayo, isip bata pa din, parang hindi nakakatuwa. May asawa na at lahat, nagbibinata. May dalaga na't lahat, gusto pa rin buhay dalaga pa din. So kaya mga kapatid, it's about time, gusto natin, bawat araw, nag-i-improve tayo. Bawat araw, lumalalim tayo. Bawat araw, may nangyayari sa buhay natin. Itong isang magandang ginagawa po ng pagsubok. Kapag tayo po ay dumadaan dito, nagkakaroon tayo ng ibang pananaw, malalim na pangunawa. Kaya iba ka na ngayon. Isulat niyo po yung 4 na ito. Ito po yung, in a sense, 4 steps sa transformation. Ganito tayo binabago ng Diyos through trials. Number 1 is yung idea na awareness. Kapag nagkaroon ka ng pagsubok, nagkakaroon ka ng awareness. Kapag nagkasakit ka, doon mo mas lalong naunawaan lamang na mahalaga ang kalusugan. Pag natanggal ka sa trabaho, doon mo malalagay, maunawaan, sobrang halaga ng trabaho. Pag may namatayan, doon mo nakikita yung value ng buhay. Amen? O wag naman sana, pag nakulong ka, doon mo mababalue, grabe pala yung kalayaan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Sabi nga natin ng word na, now I see. 1, 2, 3. Kapag hindi mo alam, walang mababago sa iyong buhay. Kaya lahat nagsisimula sa awareness. Kaya yung meron ditong mga kabataan pa lang, namulat na sila sa hirap ng buhay, ibang magturo ang kahirapan, ibang magturo ang pagsubok. Sino po sa inyo dito, na-realize nyo na, kitang-kita nyo na, ang hirap ng walang pera? Tinan nyo nga yung katabi nyo po kung nahihirapan. Pag nahihirapan, walang pera yan. Pero pag nakakangiti, may 100 sa bulsa yan. Ano po? Totoo po yun, huwag tayong maging sobrang sindi. Kahit na walang pera, basta may Diyos. Maganda na yung, pag tinanong mo ang Diyos, kapag meron kang Diyos, nakalalamang may biyaya ka din. Can I hear amen? So yun po yung sinasabi po natin, na awareness. Sino ho rito, nakita niyo na po, ang hirap ng hindi nakapag-aral. Sino rito ngayon may awareness na, ang hirap nito, sakit sa ulo. Ang hirap palang magnegosyo. Ang ganda pa At least nakakapagpasahod po kami sa mga tauhan. Pag ganun lang po, yes, maganda nakakatulong ka rin, pero syempre, paano ka naman mabubuhay? So, number 1, sa lahat ng bagay, doon tayo magsisimula awareness. Tingnan nyo po, kung aware ka na ang BP mo ay 3,000 over 2,500, hindi ka magpupuyat, hindi ka kakain ng matataba, hindi ka pa nakakausap ng doktor pero ikaw na mismo yung nagbabawal sa sarili mo. Amen ho ba? Sino rito yung dahil laging walang pasok, hindi mo na nagawa ang mga requirements mo. At alam mo, isang araw, haharap ka sa iyong teacher at pagagalitan ka. At dahil aware ka, cramming ka na ngayon. Anong tawag doon is awareness. Hindi ka mababago without awareness. Kaya this is number 1. This is number 1. Kung papasok ka sa pag-aasawa, alam mo, mabigat yan. Iba yan sa date. Iba yung commitment. Kaya hinahangaan ko po talaga yung mga kinakasal po. Kasi this is a serious matter po talaga. Sabihin uli natin lahat, awareness. Ganyan ang pagsubok. Laging nagke-create siya ng awareness. Ewan ko lang, baka too late na rin. Pero pwede pa naman magsimula. Pinutol natin ang puno, baha tayong lahat. Bundok, ginawa nating bahayan. Palayan, ginawa nating bahayan.
O ayan, yung bahayan, naging baha. O pinutol natin ulit ang mga puno, ano nangyari? Ang init. Sobrang init. Kagabi nagbabasa po ako, even po ang DOST, sinasabi nila, kaya sobrang tindi at sunod-sunod ng bagyo natin because of climate change. Hindi natin masyadong naingatan yung kapaligiran po natin. So andito na tayo ngayon, tumulong na lang tayo sa pag-aayos, pagbubuo, awareness. Lahat naman po tayo nakaranas na ng pagsubok po, ano? At ang pinakamahirap na pagsubok ay yung mawalan ka ng mahal sa buhay. O masakit pala ang mawalan ng mahal sa buhay ko. Kung ikaw ay may mga mahal sa buhay ngayon, huwag mo nang hintayin na mamatay ang iyong mahal sa buhay bago mo sila mahalin. Kasi walang sapat na luha para po sila mabuhay. O yung may natututunan naman po, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Lord. Hallelujah. So number 1 is the word awareness. The number 2 is the word intention. Ngayon, pag meron kang awareness, ang sunod nito, may gusto kang gawin. May gusto kang gawin, nagkakaroon ka ng intention na gawin yung, even after this message, kapag wala po tayong awareness, hindi po tayo bababa dito. Intention. Ngayon, magde-decide ka ngayon, iba ang decision, iba ang choice. Ang choice, yung bawat ginagawa natin bawat araw. Decision is, dito yung ginawa natin ngayon pa lang para po bukas at sa mga hinaharap. You make a decision. Share ko lang ng konti ito. Maraming po talaga tao pala random. Maraming tao random. Yung mangyayari bukas, hindi naman talaga yun ang pinagplanuhan mo, pero ang nangyari sa atin, kung ano lang maisipan natin yung araw na yun, kaya napaganda po pala talaga, pinaplano natin yung mangyayari bukas. Tinan mo po bukas, wala ka namang planong bumili ng magbumili sa Shopee po sa Lazada. Kapabrowse mga galing. Sino rito yung bukas? Isa lang ang a-add to cart ko. Pero isang pindutan lang kasi lahat naka-reserve na eh. Ano po, isang buwan ho na yun na chinek mo na lahat. So, pag sinabi na, yun ang ano po, tayo po, either laging random choice kaysa yung plinano. Alam niyo ho, mas matipid at mas matalino kapag yung oras natin at buhay natin, plinano natin. Ang tawag natin decision. Make a decision in advance para hindi ho tayo nararattle sa maraming bagay. Then, discipline. Why discipline? Kapag nagbabago ka, kasunod niyan, problema. Kaya kailangan maging disiplinado tayo. Di ba marami naman tayong ginagawang mabuti pero hindi natin ay pagpapatuloy? What is the problem? Binabangga ang kulang discipline. Whatever happens, gagawin ko ito. Amen? So at least 4 na bagay yan. Simple lang po. 4 steps to transformation. It begins with awareness. After ng awareness, nagkakaroon ka ng intention na gawin yung magandang naisip mo at na-realize mo to the point na magdidesisyon na ako, ito na talaga ang gagawin ko, and consistency, discipline, gagawin ko ito, whatever happens. Alam niyo po, di naman tayo magiginto, ano? Although lagi kasing nababanggit sa Bible yung gold. Grabe pala, no? 7 times. Ewan ko lang may iba pang technology, pero 7 times na halos pinararaan sa apoy para into perfection. Hanggang sa makita yung kagandahan. Alam niyo po, mabait na tayo, may ibabait ka pa. Magaling ka na, may igagaling ka pa. Naniwala naman ako, medyo naroon na rin po yung husay sa atin, pero may mas ihuhusay ka pa. Kaya lang, padadaanin tayo ng Diyos sa consistent trials. Darating at darating po yan hanggang sa dumating ang pagkakataon sa ating buhay. Wow, punong-puno tayo ng karunungan at lalim sa buhay. Number 1 blessing of trials na naranasan natin sa buhay is maturity. Binabago ka patungo sa isang buhay na may malalim na pangunawa at may malawak na pagtingin sa buhay. Number 2 is this. Kuhanin natin to sa verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi na nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, number 2 blessing, ano po?
is the word wisdom. Ibang magpatalino ang pagsubok ng buhay. Ibang magpatalino ang mga taong dumaan sa maraming hirap ng buhay. Tingnan niyo po, ang talino mag-handle ng pera ng mga taong nawalan. Yung mga na-scam, naku, maingat na po kayo ngayon. Ano po? Yung mga nalugi, yung mga natalo, grabe makapagpatalino po sa buhay yan. So, wisdom. Kaya nga ang context nito po ng wisdom nito is trials. Kailangan maging matalino ka sa pagharap sa problema. Kasi pag hindi ka naging matalino sa pagharap sa problema, yung problema mas titindi pa ang problema. Pag hindi ka naging matalino sa pagharap sa problema, yung problema mo na yan, it can destroy you, it can make you better or bitter. Marami tao dumaan lang ang problema pero hindi tumalino. Kaya nga, halimbawa, utang na loob na po, sino po nagsasabi ditong masakit magbayad ng mga utang? At tuwan-tuwa kayo, hallelujah! Bayaran na naman ang utang! Yes! Ay, grabe ho. Hindi po masayang magbayad ng utang. Kaya sana po tayong lahat, wag naman tayong, baka naman ang kasabihan mo sa buhay ito, pang Miss Universe to, bukas malalaman natin. Ang nabubuhay sa utang din mamamatay. Wag naman po. Sa business kasama po yung loan. Matalinong loan po yan. Matalinong utang po yan. Pero yung nagustuhan mo lang, wala ka namang pambili, inutang mo, hindi po wisdom yan. Mas wisdom po yung magbayad na tayo ng cash, nabibilin, para hindi ho tayo masyadong magkautang-utang sa buhay. Sa totoo lang ho, yung wala ka lang masyadong utang, mayaman ka na po eh. Yung wala kang inaalala, sabi natin lahat, wisdom. So may 4 na baitang din po ang wisdom. Paulit-ulitin ko lang po ito para lalo talaga nating matandaan. Siyempre, ang unang step ng wisdom is, ano bang magandang Tagalog sa ignorance? Mangmang. Tayo kasi mahilig sa yung English, dinudugtungan lang natin, ignorance, ignorante. Parang hindi pa rin natin makuha talaga yung meaning po, So, kamangmangan, kaangahan, parang gano'n na lang, po. Wala naman lahat matalino agad eh. Nagsimula tayo sa hindi natin alam. Ang tawag doon, ignorance. So, kung hindi mo alam, aaralin mo ngayon, kaya papasok yung knowledge. Sa pagharap sa problema, ngayon lang namin naranasan to. Okay, so dito mo ngayon titingnan, paano kaya namin ito haharapin? Naalala ko po, nung panahon ng COVID, kami hong buong pamilya po, nagka-COVID si Ama nung buhay pa po. Lahat kami po na nagkaroon din ng COVID po. So sabi ko sa kanila, one step or one day at a time muna tayo. Kasi di ko alam kung sino yung tumawag sa akin po o nag-message. Nung magka-COVID siya, tinatanong na agad ko anong ospital, gaano katagal, ano ang gamot, magkano babayaran. Sobrang haba na agad ng tinanong. Hindi pa pala nagpapaswab. Sabi ko, ate, kung kaharap po kita, masasampal ko po kayo. May mga tao parang paranoid, parang sira. Kinder pa lang, pinoproblema na yung pagmamasteral ng anak niya. Tumigil ka nga. Minsan may mga ganun po talaga, Treat muna natin ang buhay natin. Ang unang step natin, magpaswab. Saan? O pag nalamang positive, saan tayo ngayon mag-i-stay? Kasi pag lahat po ito, sinapon natin ng isang bagay, kaya alam nyo kung magkaroon ka ng kamag-anak na ganyan, lahat po kayo mamamatay sabay-sabay. Napakahirap po magkaroon ng kasama na hindi sanay humarap sa problema. Yung maliit na bagay, kala mo yung bulate nagiging anaconda. Kaya sabi nga po natin sa katabi natin, huwag kang paranoid. Okay naman siyempre, nababalisa rin po talaga tayo, pero kalmado lang muna, calm muna, So after that, after nating maaral, doon tayo nagkakaroon ng kaunawaan. Ganun pala. And then after nating ma-apply, ang tawag na po, wisdom. This is my prayer to you, Praise Church. Lahat tayo sana,
matalino sa pagharap sa problema. Kasi pag hindi ka matalinong humarap sa problema, magiging problema ka ng maraming tao. Nakakainis kaya yung tao na yung sanay lang magsabi ng problema, wala malang naiisip na solusyon. Nakakainis kaya yung ganun. Kaya nga tayo po, na pag may problema, napakasarap magkaroon ng kasamang pool of wisdom. To be honest po, maraming pagkakataon si Dr. Lester Quijano po at si Dr. Lilibet po, yung pinatatanungan ko po. Nung na-diagnose na yung aking mother na may pancreatic cancer, definitely, ang hirap 5 to 6 months lang ho talaga Sabi lang ni Pastor Lester o Dr. Lester, basta pastor, ngayon, susundin natin kung anong gusto ng may katawan. Pag sinabi ni nanay, walang operasyon, igalang na lang natin si nanay. And she is 78 years old na that time. Parang hindi na makatarungan, sobrang tanda na, pa-ooperahan mo pa. Ano po? Meron po ba kayong matanda na 80 years old, appendicitis pa yung naging problema? Ano po? So ito talaga cancer. Kaya sabi ni Dr. Lester, ganito na lang gawin natin, pastor. Ang ito troubleshoot natin kay ina ay yung more on sa pain na lang, paano mai-ease yung pain niya. Para kung kukuhanin man siya ng Panginoon, wag na lang dumating sa sobrang hirap. Okay? Napakasarap magkaroon ng mga taong nakakausap natin at tayo nagkakaroon ng kaaliwan sa puso. Na even sa mga gitna ng problema, pwede pala tayong tumalino at yung naging karanasan natin ngayon, magagamit mo naman sa mga tao na humaharap din sa ganitong sitwasyon. May natututunan po. O sige, lahat ng may natutunan po, pumalakpak sa harap ng ating Panginoon. So, number one blessing is maturity. Second blessing sa pinag-aaralan natin ngayon is wisdom. Pinapatalino tayo ng problema. Ano po? Kahit yung mga failures na yan, kasama po yan na nagpapatalino sa buhay. Kaya iba, ang tawag nila dyan, ang term nila dyan, tuition fee. Okay? Okay, tingnan natin to. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang tagapaggantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Okay, so pangatlong bagay na makikita natin dito is yung idea pa rin ng reward or gantimpala. Kasi tinan nyo po, kailan mo hinahanap ang Diyos sa panalangin? May problema o wala? Marami dito po, lalo na kapag nag-church, maraming pinakamatinding nag-church, may mabigat na problema. Doon mo sobrang hinahanap ang Diyos. Kaya nga ang sabi dito, hinahanap mo pa lang, may gantimpala na ang ating Panginoon. Punta lang ako sa isang kwento sa Old Testament, labanan King David and Goliath. Tingnan lang natin to Alam natin for 40 days, hinahamon ng mga taga-Philistine ang mga Israelites. O wag na tayo maglaban, isahan na lang. Yung pinakamagaling nyo sa pinakamagaling namin. Pag natalo kami, yung pinakamagaling namin, alipin nyo na kami. Pag natalo namin yung pinakamagaling nyo, alipinin namin kayo. For 40 days, walang lumalaban sa Israel. For 40 days, walang tumatayo. Pero tingnan nyo po si David. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo na malapit sa kanya, sino ba ang Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos, na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiyan niya sa Israel? Ito, nakikita lang natin laban ng David and Goliath, pero nagtanong si David, masama bang magtanong kung may reward sa pagsubok? Masama bang magtanong yung ginawa ni David na ano yung mangyayari sa kanya? Kasi grabe po, ganito daw ang mindset ni David. Nung makita niyang inaasar, nilalait ni Goliath, yung Diyos ng Israel, ang isipan po daw po ni David ay ito. Hinahamak ng taong ito ang Diyos, talo to. Ganun daw po yung mindset ni David. Itong taong ito, pinagtatawanan ng Diyos, talo to. Hindi to mananalo. Niyayabangan niya ang Diyos
Nakakita na po kayo ng gano'n, nung kahit ano pang narating niya sa buhay, kapag nagyabang na, at tinira niya ang Diyos, patatalo to. Tsak na talo to. Sa Bible nga lang yung nagyayaw, yung nagpapakataas ay ibababa, yung nagpapakababa ay itataas, yung lumalagay sa gitna ay walang nakalagay. So ang point natin mga kapatid is, sana may idea ka na. Yung taong walang galang sa Diyos, talo yan. Pero ikaw na nagmamahal sa Diyos, panalo ka. Amen? Kaya isa po yun, sa naging laban ni David, kaya ko itong talunin. Siya pala nga yun, self-destructing na yun kahit hindi ko pa tiradurin yan, self-destructing yan Pwede namang naglalabanan pa lang kami, inaatake na sa puso yan O tumaas ang blood sugar ni Goliath Kasi may kaparaanan ng Diyos Nakita niyo po sa New Testament, si King Herod, claim niya na parang siya ang Diyos. Bumababa po sa hagdan, hindi ko alam kung bumababa o umaakyat. Doon pa lang parang inuod na Lahat ng lumalaban sa Diyos, self-destructing. Sinisira niya ang sarili. O tayo naman, hindi nga natin sinisiraan ng Diyos, di naman natin minamahal ang Diyos, parang ganun din. Kaya sana, maging vocal po tayo. Kaya sabi niya, ano ang matatanggap niya? Sa Bible, 3 po yung matatanggap ni King David dito. Di ko alam ano ko sa passage po. So, sulat niyo muna ito yung word na reward. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Mga kapatid, sobrang maniwala tayo after the trials. Mismong yung trials, may gantimpala. May nangyayaring maganda sa buhay natin. Tingnan natin ito, basahin natin para sure lang tayo. At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon nga ang gantimpala sa mga kapatay kay Goliath. So, nang makita ng mga Israelita si Goliath, nagtakbuhan sila sa sobrang takot, nag-usap-usap sila, nakita ba ninyo ang lalaki yon na sumusugod para hamunin ang Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino mang makapapatay sa kanya. Hindi lang yan, ibibigay pa niya rito para maging asawang sa mga anak niyang babae at ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel. Okay, kuhanin na lang natin yung pinakamababa, ang gantimpala. Kayo ho ba matutuwa kapag hindi na kayo nagbabayad ng tax? Amen? Parang si Ate Beck yun, kaduluduluhan, Talagang totoo po yun, kahit yung 3% lang na yung royalty fee, value added tax, 12%, something na ganyan. Yung tax pa lang po, maging tax-free pa lang tayo, ang laki ng gantimpala. Pero sabi dito, mapapangasawa ni David, si King Saul. Then, mahirap na, nagkaroon siya ng papa bigla. Papa Saul, Hindi po, yung anak ni Saul. Pagkatapos bibigyan ng kayamanan. Usually, ang reward ho talaga is mga gold, something na ganyan. Mga kapatid, kung alam ng tao na may gantimpala sa pagsubok, ang mga tao kaya, katulad ng Israel, tatakbo din paatras. Kung alam mo na ang pagsubok na ito makapagpapatibay sa iyo, iiwasan mo ba ito? Kung ang pagsubok na ito makapagpapatalino ito sa iyo, iiwasan mo ba ito? Kung ang pagsubok na ito yung makapagbibigay sa iyo ng biyaya at pagpapala galing sa Diyos, tatakbuhan mo pa ito? Maraming tao gustong takbuhan ng pagsubok, gustong kuhanin ng gantimpala, pero ayaw harapin ang problema. Tingnan niyo po, sa mga mag-asawa na may problema, oo, mabigat yan. Mahirap yung makipag-usap, pero kapag nakipag-usap kayo sa asawa niyo, kinabukasan, may baby na kayo. Ang dami ro kasi mag-asawa pa nagkakagalit, lalong nagmamahalan. Kaya yung pinakamaraming anak, may idea na kayo, lagi nag-aaway ito. So ang point ko lang mga kapatid is, sana magkaroon tayo ngayon ng ibang pananaw sa buhay. Ito mga pagsubok na dinadaanan ko ay maghahatid sa akin ng kalaliman sa Diyos. Karunungan at reward na hindi ko alam kung anong exactly ibibigay ng Diyos. Sige nga, James, anak. So sana po, huwag tayo para nakatayo lang na ayaw natin.
Pero maganda po is, kung ano man yung mga problema natin sa buhay na inaalaw ni God, harapin natin. Magbigay lang po ako ng ilang example. Sabi ko nga, ang hirap pala talaga ng mahirap. So, 8 po kami. Nung magkasakit po yung tatay ko, ang hirap pala na wala kang kahati sa gastusan. Yung parang lahat ng inipon mo, doon na lang napunta. So, sabi ko sa mga kapatid ko, sige, ganito na lang, wag na tayong magatian. Unang-unad, wala naman talaga. Basta ingatan nyo na lang ang sarili niya. Tanda-tanda ako po noon, nasa tabing ilog kami ni Nanay Lena. Pinag-uusapan namin kung paano namin babayaran. Saan natin kukuhanin. Biniro ko po siya. Sabi ko, sino unang tatalon sa atin sa ilog? Ako, marunong akong lumangoy. Lalo na pag maraming water lily. So, sa madalit sabi, sige, tayo na lang. Sabi ko, Lord, isang pagsubok lang pala, ubos ang ipon mo. Isang karamdaman lang pala, ubos yung inipon mo, pinagtrabahunan mo 20 years. Marami kang hindi nare-realize not until dumating sa buhay po natin. Parang gusto mong sumamaan loob mo sa mga kapatid. Ito kasi mga kapatid, di mo lang nag-ipon para magaan lang. Oh. Di ba? Andyan eh. So, sa madalit sabi, okay, thank you Lord. Sabi lang ng ate ko na yun yung lagi kong kasama sa pakikipag-usap kasi siya yung may wisdom. Sabi niya lang sa akin, laging bunso ang tawag niya sa akin, bunso, yung ginawa mo kay Ama, ang Diyos ang magbabayad. Hirap na hirap din yung kalooban niya na wala siyang makontribute. Pero sabi niya lang, anak, bunso, yung ibinigay niyo kay Ama, grabe, ibibigay sa inyo ng Diyos. Alam niyo po, 3 weeks. 3 weeks pagkalibing po ng tatay ko. At 3 weeks nung nagka-COVID pa lang po pala yun. COVID pa lang. After 3 weeks, may nabili po kaming lupa na 1,000 square meter po. At magkano po yun? And the following 3 months, nakabili din po kami ng isang maliit na lupa sa isang subdivision. Magkano po yun? Minsan, ayaw mo nang nagagastusan, pero ikaw yung gustong pagpalain ng Diyos. Minsan, ayaw mo napapagod at nahihirapan, pero ikaw na napapagod at nahihirapan, ikaw yung tutulungan ng Diyos. Amen? Ikaw yung nagsakripisyo, ikaw yung pagpapalain ng Diyos. Nagkakaunawaan ho ba tayo? Can I hear amen sa nakakaunawa? Amen? So grabe po minsan feeling mo talo ka, laging ikaw ang taya. Marami akong kausap dito, laging ikaw ang taya sa iyong pamilya. Sabi mo sa sarili mo, ang sakit naman ito. Mas maganda na yun, kaysa yung ang laki-laki na, puro magulang pa rin yung nag-aasikaso. Pati sa kanyang anak, yung hindi ka na dapat tulungan, hanggang ngayon tinutulungan ka. Kaya, salamat sa Diyos, nangangarap po ako at nananalangin na marami kong kausap dito na gusto nyong i-honor ang inyong magulang at hindi ka magiging kabigatan sa kanya. Nilagay ko lang po transformation, but this is also maturity talaga. Wisdom and reward. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sana yung tatlong ito, nakuha po natin. May hiling lang po ako sa inyo ngayon, lalo na sa mga may hilig magbasa. May papabasa lang po ako sa inyong book. Kasi ako lalo pag nobelas, ang ganyan, di ako masyadong matyaga po, May kikwento lang po ako sa inyo sa maiksing pagkakataon lang kasi gusto ko kayo yung makatuklas mismo. Although siyempre, disclaimer, may idea na kayo pag kinuwento ko po ito. Pero sa lahat ng super galing magbasa, may mga PDF na nito, may makukuha po kayo sa internet. Ako po sa YouTube kasi yung audiobook nito, pinakikinggan ko po. Napakinggan ko lang po ito kay Sir Derek Tan na kinukwento niya sa akin. Ang kwento po, tungkol po ito kay Eddie Jaco.
Hindi Jacob po, ano iba yun, ano? Eddie Jaco ang pangalan niya. Nakatira siya sa Germany, pero hindi siya German. Nakatira siya sa Germany, pero siyang Hudyo. So, ito po siya yung sa gitna. Ayan. Siya po yung nasa, ayan, dito sa right ko, ayan. Dito sa right lang natin, ayan. Yung medyo may kulay ng konti, ayan. Yan po si Eddie Jaco. Ang kasamahan niya, hindi naman necessarily immediate family niya, extended family niya. Nabuhay kasi si Eddie, during Holocaust. Nung ika-13 years old niya, ito pa rin parang young adult sa Jewish. Pag 13 years old ka na, i-embrace ka ng Jewish community to practice yung pagsisimba sa synagogue, pagbabasa ng Pentateuch, lahat po ng practice ng mga Hudyo, iyon daw po pala yung transition sa community. Kaya lang nung 13 years old niya, diyan nag-rise up si Adolf Hitler. 1933 to 1945. Na-imagine nyo na ho ba kung paano mabuhay sa lugar na si Hitler ang nangunguna? Eh, hindi ba ang gusto niyang i-wipe out mga Jews? Kung di tayo nagkakamali, 6 million ang namatay na Jew, ng mga Jews po. Ito pong nasa picture natin, si Eddie lang ang nakasurvive. Si Eddie lang po ang nakasurvive. Patay po lahat yan. Kasi dalawa lang nila eh. Meron tinatawag po sila, no, na concentration camp na kung saan doon po talaga pinapatay yung hindi pakikinabangan ni Adolf Hitler. Sige nga, just try to imagine na buhay ka sa panahon ni Hitler at taga-Germany ka pa o naroon ka sa Germany at ikaw ay isang Jew. Wow, ang hirap po niyan. Namatay din po yung kanyang mga magulang. Parang ganito lang eh. Meron daw pong isang doktor doon. Parang movie talaga. Oh, saan ka? Right or left? Pag right, gas chambers. Pag left, slavery. Eh si Eddie, nakapag-aral po siya eh, kasi ito ang wisdom ng kanyang tatay. Kahit nahihirapan, during Holocaust, pinalitan niya yung pangalan ni Eddie. Para hindi po siya mahalata. Pero ginawa ng tatay niya, anak, kakailanganin mo to. Basta mag-aral ka. Kahit World War II ngayon, mag-aral ka. By God's grace, naging mechanical engineer. Si Eddie Jaco. Kaya nung sasama siya sa kanyang magulang doon sa gas chambers, pinali siya. Dahil mechanical engineer ka, magagamit ka namin sa war na ito. Ilang beses po nakulong itong si Eddie po. Nakakatakas, ikinukulong. Ang hirap ng buhay niya. Sobrang hirap. Pero buti na lang may kaibigan siya. Na-imagine niyo na po ba yun? Natutulog kayo, lahat kayo nakahubad sa isang napakalamig na panahon. At sa isang araw, 2 cup lang ng tubig ang budget mo. Paano siya nabuhay? Naalala raw niya raw na nabilanggo siya. Basta umaga, may maririnig na lang siyang mga naghihiyawan ng suicide po. Kasi yung electric fence, kusang pumupunta ang mga Jewish doon para mamatay na lang kaysa maghirap. Pag iniisip ko, no Lord, mukhang hindi ano to ah.
kaya ba talaga nating harapin yung pagsubok na ganun? Pero nakakatuwa lang, hindi siya galit sa mundo. Sabi niya, hate is a disease. Yes, parang unti-unti mong napapatay yung ibang tao, pero ikaw yung unti-unting namamatay if you have hatred in your heart. Sabi niya, even kay Adolf Hitler, hindi po ako galit. Nakapagsalita pa siya sa TED Talk. At nung 100 years old siya, nakapag-launch siya ng book. Doon niya ikinuwento, pero grabe. Pakinggan niyo to, panoorin niyo sa TED Talk po Panoorin niyo po pagkatapos. Wag muna ngayon wag muna ngayon. Pagkalabas sa TED Talk, pinalakpakan siya ng 6,000 Australian habang ikinukwento niya. Sa totoo lang, di ba, mahirap magkwento ng pangit na pinagdaanan? Hindi ba yun ang sana? Next please. Pero hindi po So grabe, no? Sa concentration camp na ito, teenager pa lang siya. Naranasan niya na po yung hirap ng buhay. So ito yung cover ng book niya. Tingnan natin. The happiest man on earth. Sabi ko, pag binasa ko ito, mawawalan ako ng license na malungkot sa buhay. Pag binasa ko yung book nito, matatanggalan siguro yung pagiging kaartihan ko sa buhay na konting bagay, nasasaktan, nahihirapan. Pero this man, pinili niya pong title, The Happiest Man on Earth. Tingnan niyo po, all throughout ng buhay niya, medyo nagtampo rin sa kay God. Parang kung may God, bakit may Holocaust? Bakit may gas chambers? Pero alam niyo po, nabuhay siya dahil meron siyang isang kaibigan. Sabi niya ganito, I don't care kung sobrang hirap mo sa buhay na pinagdadaanan mo, make sure may isa ka man lang totoong kaibigan. At least one. Minsan tayo maraming kakilala, wala naman tayong sobrang close. Sana kahit isa man lang may ka-close ka. Ang sarap pong basahin to kasi sa TED Talk niya sinabi ito O kahit sa book niya, ganyan din po ang sinabi niya, My dear new friend, I have lived for a century and I know what it is to stare evil in the face. Nakita ko parang mukhaan ng demonyo. Sa sobrang daming hirap ko na naranasan, I have seen the very worst in mankind. Tao ba talaga yan? Kasi gusto niya, nung pinag-aral siya ng tatay niya, gusto niya supresahin ng kanyang magulang. Nung pumunta siya sa bahay nila, wala na doon yung nanay at tatay niya, nagtatago. Pagkatapos, 5 o'clock na madaling araw, 20 Nazi ang naruroon. Binuksan ang bahay niya, tinorture po siya. Yung kaisa-isa niya kasamang aso, pinatay din po. Sabi ko sa sarili ko, kung ito si John Wick, patay kayong lahat. Si John Wick, aso lang ang pinatay niya lahat ng buong mundo Pero ito, grabe Kaya, ewan ko ba? Kahiling-hilingan lang po ni Mr. Eddie Jaco. Ito, kahiling-hilingan niya. Pag binasa po yung book niya, pagkabasa mo nito, at makikita mo yung nanay mo, can you hug her? Because the most important thing in life ay hindi ko ano pa mang bagay, kundi pamilya. Pag namatay ka, iwanan mo yung trabaho mo Iwanan mo yung ginagawa mo Pero na-imagine nyo ba kanina yung picture? Habang siya ay nilalayo, alam niya yung dalawa niyang magulang papatayin sa gas chambers. Napansin niyo po yung sabi ng tatay niya, anak, magagamit mo yan. Hindi ka papatayin kapag mapapakinabangan ka nila. The horrors of the death comes, the Nazis' effort to exterminate my life and the lives of my people. But I now consider myself the happiest man on earth. Through all of my years, I have learned this. Life can be beautiful if you make it
beautiful. Happiness is something we can choose. It is up to you. Gusto mong maging maganda ang buhay mo? Pagandahin mo. Gusto mong sumaya? Piliin mong sumaya at maging maligaya. Salamat sa Diyos, hindi tayo nabuhay sa panahon ng digmaang pandaigdig. Salamat sa Diyos na hindi tayo ipinanganak sa panahon na naroon yung mga slavery. Sobrang anlaya natin na piliin anong buhay ang nais natin sa ating Panginoon. Sana tayo mga Kristiyano, kaya rin nating sabihin, I am the happiest man or I am the happiest woman on earth because I have Jesus, I have the blessing, and I have the privilege to serve other people. Amen? Tayo tayong lahat. Before I pray to you, kapag meron kang mabigat na problema at meron kang kaibigan na maaasahan, nagiging kalahati na lang yung bigat ng problema ngayon. Pag meron ka namang kaibigan at naging masaya ka at ibinahagi mo, nagiging doble ang saya mo kapag ibinahagi mo yung katuwaan at kaligayahan mo. Di ba ang salamat ngayon, meron kang katabi, kaibigan. Sige nga, punta ka nga sa medyo close mo. Kung meron lang po. O syempre, kung asawa mo, hawakan mo naman siya. Kung ka-cell group mo, sige po. Kasi alam nga namang makaranas pa tayo ng torture rin po, o mabigat bago natin ma-realize. Ang pinakamasarap na buhay ay yan po. Mababasa nyo na, sinabi ko na rin po yung mababasa nyo, pero sabi ni ADJ ko, wag kang lumagay sa harapan ko, baka may pagkakataon hindi kita masundan. Wag kang lumagay sa likuran ko, baka hindi mo ako masundan. Dito ka lang sa tabi ko. Sabay tayong lumakad. At harapin ang buhay na may sigla at may saya pa rin. Kahit maraming problema. Life is beautiful. Let us choose it. Piliin nating mabuhay ng masaya in spite of many things na nararanasan natin. Hindi ako magpapatawag ng mentoring din bukas. I want you to enjoy. Masyadong mabigat yung 2 linggo natin. 5 halos yung patay. Hanggang ngayon po, parang hindi nakakabawi pa yung ating katawan, yung ating spirit. Enjoy your loved ones. Pagdating ng bagyo, get ready. Iba na ang Pilipino ngayon. Pag may bagyo, namimili po ng pambili ng sopas, spaghetti, o kaya lugaw. Basta make sure maayos yung pamilya po natin. Amen? Na-bless po ba kayo sa mensahe pong ito? Okay, kahit na lang dumadaan tayo, marami pa lang mas mabibigat. Sige po, habang hawak nyo muna yung kasamahan nyo, pwede mo pa bang pasalamatan ng Diyos dahil anak, dahil sa mami mo, ang sarap. Dahil sa asawa mo, dahil sa anak mo, dahil sa ka-life group mo. Come on, pray muna tayo bago ko kayo pag-pray. Just give thanks to your loved ones. Pag-pray lang natin, Panginoon, bigyan niyo po ng kalusugan ng aking kapatid, ang aking kaibigan. Marami pa po kami pagsasamahan. Marami pa po kami mga bagay na pwedeng pagtulungan, pwedeng pagsaluhan. Yes, nasa gitna kami ngayon ng bagyo, Lord. Pero in the middle of the storm, we will take you. Bless niyo po yung panalanginan ng bawat isa. Kaya totoo po yun. Minsan biruan lang. Sabihin niyo na yung magagandang bagay na gusto niyong marinig, na inyo mahal sa buhay. Gawin niyo na yung magagandang bagay na naiisip niyo, na gusto niyong gawin sa bawat isa. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God.
mailambing lang sa inyo, ipahiram nyo pa po sa amin nang medyo matagal ang aming mga mahal sa buhay. Mapaglingkuran sila, maparamdam namin na mahal namin sila. Even yung aming mga kaibigan po, O God. Lord, we make a decision. By your grace, we will make this life beautiful. We choose to see that life is beautiful. And we choose to be happy and blessed. Kasi Lord, nariyan ka, Panginoon. Even this simple prayer, meron niya dito, nabibigatan, pero kapag nanalangin, parang kalahati na lang yung problema namin. Very powerful yung prayer, Panginoon. Thank you so much, O God. Sige nga po, let me ask our praise and worship. Awitin lang natin. And let us declare, Diyos ka namin sa lahat ng panahon. May bagyo, ikaw ang Diyos namin. Walang bagyo, ikaw pa rin ang Diyos namin, O God. Mananatili, hindi nagbabago kailanman. Mawawala ang maraming bagay, ngunit hindi ikaw, O Diyos. Ikaw na aming Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God.